Imagine an American tech hub right here in the Philippines. Pero ang batas na susundin nila, hindi batas ng Pilipinas? Yes, you heard that right. Nagkakainitan ngayon sa negosasyon sa pagitan ng Washington at Maynila dahil sa isang 1,600 hectare mega artificial intelligence hub na planong itayo sa New Clark City. The US is requesting the Philippines para bigyan ng mala diplomatic immunity, as in legal protections, ang kanilang mga corporate investments doon. At ang sagot ng Philippine government? Isang malaking no way. Saan ba nanggagaling ito? Ayon kay US Undersecretary of State for Economic Affairs Jacob Hellberg, gusto ng Amerika na i-designate itong industrial hub bilang isang diplomatic property, para siyang embahada. Under the scheme, kahit nasa lupang Pilipino ang hub, it would operate under US common law. Bakit daw? Para raw may predictability at certainty ang mga investor at protektado ang capital nila kahit magpalit pa ng administration sa parehong bansa. At ito pa, part ito ng tinatawag na Pax-Silica Partnership, isang economic coalition ng US para labanan ang dominance ng China sa global AI supply chain. Parang sagot ng Amerika sa Belt and Road Initiative ng China, pero version naman daw ng mga Amerikano na pinangungunahan ng private sector. At ang Pilipinas, ang ika-13 na miyembro nito. Pero teka lang, hindi pumapayag ang gobyerno natin. Agad itong nireject ng BCDA o Bases Conversion and Development Authority. At ayon kay BCDA President and CEO Joshua Bingkang, plain and simple ang paninindigan ng Pilipinas. This will be treated as a regular business development contract. Walang special arrangement para sa US government. Gigiit ng BCDA, 2 domestic policies lang ang pwedeng umiral dito. Ang Investors Lease Act at ang batas na nagbibigay ng kapangyarihan sa BCDA. Sabi ni Bingkang, kung hihigit pa rito ang hihilingin ng US, labag na yan sa batas natin at pwedeng ma-scrap o makansela lang ng buo ang proyekto bago pa man masimulan ang construction. Malaki ang nakataya rito kaya may pressure talaga. Sabi ng Department of Trade and Industry at ng US officials, may higit 20 American investors ang interesadong pumasok sa New Clark City. Kabilang dito ang mga kumpanya sa advanced manufacturing, robotics, electronics, manufacturing, at renewable energy. Kung matutuloy, baka simulan na ang construction ng mga pasilidad within the coming year kapag plansyado na ang kasunduan. Kaya lang, may 2 taon lang ang US at Pilipinas para i-negotiate ang mga terms na ito. The clock is ticking. Kaya ang tanong ngayon, sino ang unang kukurap? Papayag ba na ang US ay pumasok ng walang diplomatic protection o maghahanap ng middle ground ang dalawang bansa para hindi masayang ang mega AI hub na ito? Ano sa tingin nyo? Tama ba ang naging desisyon ng BCDA na i-reject ang hiling ng Amerika?